Good morning po sa inyo lahat. Doon po sa mga minamahal na kapatid sa Paisawan, Bagak, Bataan, sa ating mga kamanggagawa, doon po sa mga senior citizens at mga minamahal naming panauhin, pati na po yung mga nanonood sa YouTube channel na ito. No? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nakita po natin na wala po magagawa ang National Power Corporation, walang magagawa ang Meralco, pero ang mga anak ng Diyos ay hindi maaaring tumigil sa pagpuri sa kanyang pangalan. No? Bago po tayo magsimula sa ating mensahe ngayong umaga, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na Ama naming lahat, salamat sa iyong katapatan. Kitang-kita po ang inyong kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nasa lalim ng iyong mga paa at wala magagawa ang daigdig na to kundi malibang sumunod lamang sa iyo. Sa umagang ito, Ama, nagpapasalamat kami sa gitna ng mga hindi inaasahang pangyayari ay kitang-kita, nandoon ka, Panginoon. At dahil buhay ka, ang iyong bang anak ay patuloy na umawit nang walang pag-aalala. Sa halip, kami ay sama-samang dumulog sa aming mga awitin ng bukas ang puso, ng may pag-ibig at pagmamahal. Karapat-dapat ka sa aming mga papuri, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy mong bigyan ng kalakasang espiritual ang lahat ng aking mga kapatid, pati na yung mga makikinig ng mensaheng ito. Patuloy ka namin itataas, walang iba. At alam namin, Ama, na naghahari ka sa puso ng bawat anak mo sa umagang ito. Kaya karapat-dapat ka sa mataas na papuri sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin natin ang Lord. Napakaganda ng awit, no? Yung resurrection, ano? Ngayong umaga ay tatapusin po natin ang paksa ng muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo, no? Bakit po ganun na lang kahalaga ang pagtibayin natin ang muling pagkabuhay niya, no? Well, ang muling pagkabuhay ay mahalaga po sa pananampalatayang Kristiyano. Dahil kung wala ito, hindi po kompleto ang Ebanghelyo, wala tayong buhay, at wala tayong kinabukasan, wala talagang pag-asa. Ayon po kay Apostol Pablo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay isang package deal, no? Hindi mo makukuha ang isa kung wala ang isa. Kaya po ngayong umaga, no, bayaan nyo na sa huling pagkakataon ay pag-aralan natin, dagdag natin ang ating kaalaman, no? Alamin natin kung ano ang ginawa ng mga saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. At ang ating pong paksa sa umagang ito ay pinamagatang The Witnesses of the Resurrection. No? Muli, sana po ay maging komportable tayo sa ating mga upuan at makinig tayong mabuti. Ito po yung pinakahuli sa serye. So, ngayong umaga po ay balikan natin ang mga mahalagang pangyayari tungkol sa pagkabuhay na mag-uli po ni Jesus. No? Hindi ba tayo nagtatanong, bakit kailangan pagtibayin at tutukan ang mga pangyayari na ito at ano po ang kahihinatnan? No? Ang pahayag po ng mga saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapaalala sa mga tao tulad po nila Pedro, nila Juan, ang natitirang mga miyembro ng 11, si Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago, si Salome, Cleopas, at ang kanyang mga kasama. Si Apostol Pablo katunayan ay maaaring bigyan ng isang marangal na pagbanggit sa kanyang pangalan. Dahil tunay na naganap ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, hindi po natin masusukat ang malaking kahalagahan nito, no? For all Christians, no? Para sa mga hindi pa naniniwala kay Kristo, gayon din sa mga Kristiyano na nagsusuri sa mga aralin. Sa anumang batayan, dapat paniwalaan ng tao na si Jesus po ay aktual na bumangon mula sa mga patay. Samantala, ang katibayan na ipinakita ng bagong tipan ay patotoo ng mga nakasaksi. 10 natatanging pagpapakita ng muling pagkabuhay ni Kristo ay naitala po sa bagong tipang aklat. Ang isang gayong kaso ay masusumpungan natin at mababasa sa aklat na Mateo 28 mula 1 hanggang 10.
Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukan liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay na makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at papunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali ngang silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magala kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Magmadali kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Malinaw po sa kasulatan, no, na ang ating pananampalataya kay Jesus ay nakabatay po sa mga ganitong mga patotoo. Mahalaga po talaga ito. No? So gaya ng mga ipinihiwatig ni Jesus sa kanyang panalangin, maging si Juan sa kanyang ebanghelyo, ganito po mababasa natin sa aklat ng Juan 17:20. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. You see, mahalaga po talaga yung mga Kristiyano nagpapahayag ng kanilang faith, no? Lalo-lalo na yung may kinalaman yung kanilang born-again experience mula sa Panginoon. Mahalaga po ikwento ito at ipahayag ito bilang mga patotoo, no? Meron pa pong isa, sa Juan 20:30 hanggang 31, ito sinasabi sa Juan. Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Napakahalaga nito, nakita po nyo? Kailangan talagang ihayag itong mga bagay na ito sapagkat maraming tao hindi po alam no? Sa kasalukuyan, ng mga tao ay they're engaged in so many activities, wala namang kinalaman tungkol sa pananampalataya. No? Doon sa mga nananalig kay Kristo, mahalaga po ito. Inaasahan po ng Panginoon na mga apostol ang siyang magiging mga saksi po niya. No? Sabi po sa 1 Kings 27, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Amen. Kasama po ba natin ang Panginoon sa oras na ito? Amen. Amen. Alam niyo, kahit di natin nakikita physically ang Panginoon, kasama po natin siya. Sinabi that 2 or 3 that gathers in my name, there am I in your midst. Nandiyan ako sa inyong kalagitnaan. Damahin niyo ang presensya ng Panginoon. Amen? Nung mawala ng kuryente ka na, daman-dama ko ang presensya ng Panginoon. Alam mo, kasi maganda yan, magandang area. No? Hindi tayo umaasa sa technology. No? Although nakakatulong siya. Pero paano kung wala na yan? Di ba? Paano aawit ang mga anak ng Diyos? Ano? Ganun pa rin ba? Yung intensity natin, yung pag-aawit natin, ganun pa rin ba? No? Kaya magandang pangyayari itong mga gantong pagsubok, no? Na hindi na panghihinaan ng loob ang ating kongregasyon, no? Ang music ministry ay bumaba at nilid ang kongregasyon. No, ha? Hindi niyo siguro napansin yun, no? At makikita natin na ang kahandaan ng mga anak ng Diyos sa mga gantong mga pangyayari, no? Ano pa po? Magpapatotoo raw tayo tungkol sa Kanya. Sabi po sa aklat ng mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Napakahalaga po ng sinabi ng Panginoon dahil
Ito po ay tungkol sa kanyang muling pagkabuhay, no? Basahin natin ang mga patotoo pa ng mga taong nakasama niya. Halimbawa, sa Aklat po ng Gawa, Kabanatang 1, 21 hanggang 22. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya'y isa sa mga kasama namin sa buong panahon kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismo ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Meron pa po, mga Gawa 2:33, 2:32. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring yun. Nakita niyo, buhay po yung patotoo. Saksi kaming lahat. Mga Gawa 3:15, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring yun. Meron pa po, sa 4:33, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa lahat. Pasinin po ninyo itong talatang ito. No? Marahil marami sa inyo ay hindi binibigyan ng masyadong halaga, no? Ang talatang ito. Pero dito sabi rito, yung mga apostol, no? Yung mga tao na kumilala, tumanggap at naging saksi sa buong panahon na kasama nila ang Panginoon Jesucristo, sabi nila, taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo. Patuloy po, hindi po humihinto. No? Nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ano po ang naging result ng kanilang mga patotoong ito? Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Get nyo? Sino po mga nagpapatotoo rito tungkol sa Panginoon? Mahina, no? So, mukhang yan po yung nature talaga natin, ano? Na magaling lang tayo makinig, pero hindi tayo kumikilos at gumagawa. Kita niyo po yun? Kasi, alam mo, pagka ikaw ay nagpapatotoo sa Panginoon, excited ka. Pag tinanong, sino nagpapatotoo? Amen! Nakita niyo po yun? So, ibig sabihin, pag hindi ka nagpapatotoo, dahil Kristiyano ka, nahihiya ka rin magsinungaling. At yan po ang resulta niyan. Get nyo? It's good to attend the church regularly, but it's better to praise and honor the name of the Lord Jesus Christ. Kailangan tayong lahat ay nagpapatotoo patungkol sa mga mabubuting gawa na ginawa niya sa buhay natin. Ano pa sabi ng mga apostol? Mga Gawa 10:39 hanggang 41. Ang sabi rito, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila. Siya'y pinako nila sa krus. Nakita po nila no? Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa 3 araw at hinayaang makita ng mga tao. Nagpakita po siya. Kanina nga, hinipo siya, pati paa niya. At hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya. Sinasabi po ng mga apostol, kung hindi man siya nakita ng ibang tao, kami mismo nakita namin yan. Kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos siya'y muling mabuhay. Very concrete po itong ebidensyang ito. No? Kumain at uminom pagkatapos siya'y muling mabuhay. Meron pa po, sa 13:31. At sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Marami po kasi mga tao nung panahon na yon ay, alam niyo yun, hindi raw totoo yun. No? Hindi raw nabuhay na muli ang Panginoon. Pero according to the witnesses, nabuhay na mag-uli at nakita talaga nila. No? Kasi alam naman lang namatay at nililibing. No? So yamang ang ating pananampalataya po ay nakasalalay sa patotoo ng mga saksing kagaya nito. No? Mapagkakatiwalaan ba natin ang mga saksing ito at dapat ba nating seryosohin sila? Gaano po katibay ang kanilang patotoo? Paano natin malalaman na hindi ito gawa-gawa lamang? Kasi lahat ng issue kailangan mayroong ebidensya. No? Maski sa court, kailangan mayroong ebidensya. Kailangan may witness. No? Nire-require ng law ay 2 witness or more. No? Tulad ng anumang pangyayari, pag pinagdududahang naganap, may ilang bagay na dapat na isaalang-alang
bago natin tanggapin ang kaganapan ng isang makasaysayang katotohanan. Mahalaga po yun eh. Totoo nga bang nabuhay na muli si Jesus? Totoo nga bang nakasama niya ang mga apostol na ito? No? Isa sa mga kadahilanan ay unang-una, the number of witnesses. Yung bilang ng mga saksi. Letter A, why this is important? Bakit po mahalaga na merong mga saksi? No? Kasi, yung lakas at yung kahinaan ng anumang patotoo ay apektado po, no? Apektado ng bilang ng mga saksi, no? Ating mababasa, no? Ang batas ni Moses na nangangailangan ng hindi kukulangin sa 2 o 3 saksi. Yun po talaga ang requirements eh, no? Kaya ang bilang ng mga saksi ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa sistema ng hustisya. To bring justice. No? Kailangan talagang totoo itong mga witness na to. Kailangan mapagkakatiwalaan sila. Ikalawa, letter B, there were many witnesses of the resurrection. Marami pong mga naging saksi ng muling pagkabuhay na ito ng ating Panginoon. Inilista po ni Apostol Pablo ang marami sa mga saksing ito. Alam ba niyo, nilista niya yung mga saksing ito doon po sa aklat ng 1 Corinto 15, 3-8. Basahin natin. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan. Nakita niyo, buong buo po yun. No? Dami nakakita. Maliban pa sa mga personal na sila Pedro at yung iba pa. May higit 500 tao ang naka-witness nung papakit na ang Panginoon sa langit. No? Nakita nila. Siyempre, punong-puno po ng pagtataka ang mga tao kasi hindi po normal yun eh. Di ba? Yung mag-elevate ka, di ba? Hindi po normal yun. So nakita rin siya ni Cephas o ni Simon Pedro. Nakita rin siya ng 12 kapatid. No? Sabi po sa Lucas 24:36 hanggang 43, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila na nagsasabi, sumainyo ang kapayapaan. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang kaharap nila. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroong tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Inuha niya ito at kinain sa harap nila. So nakita niyo, no? Nakita po siya, dumating siya. No? Peace be with you, sabi niya. Nakita siya. Pinakita niya yung mga nagdududa, andun yung butas sa kanyang mga kamay, pinakita niya yung mga butas ng kanyang paa. So, patay siya na muling nabuhay. No? Meron pa po sa mga gawa 1, mula 2 hanggang 3. Hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Kita niyo, hindi po siya namatay tapos hindi na nakita, kundi nagpakita pa. Ito'y katibayan na siya'y muling nabuhay. Kasi
obvious na namatay po siya talaga eh. No? Kung matatandaan nyo, nung nasa krus pa ang Panginoon, may order ng kapitan na lahat ng mga ipinako sa krus, baliin ang buto sa tuhod. Papaluin ng bakal. No? Para mabali yung binti. No? Pero ang papansin nyo pagdating sa ating Panginoon, sabi niya, hindi na, patay na ito eh. Hindi na kailangan baliin. No? Kaya, obvious na, patay na ang Panginoon. So nakita siya, nang humigit kumulang sa 500 tao sa isang pagkakataon, ito po yung nangyari, most likely sa Galilea. No? Nakita siya ni Santiago, na kapatid ng Panginoon, nakita siya ni Apostol Pablo, sa daan patungong Damascus, at ang mga pagpapakitang ito ay nakatala po lahat sa kasulatan, kay Maria Magdalena, sa mga babaeng bumalik mula sa libingan. No? Sila po yung mga witness talaga. No? Meron pa, sabi sa Mateo 28, talatang 9, talatang 9, ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, magala kayo, lumapit sila sa Kanya, hinawakan ang Kanyang mga paa at sinamba siya. Ito po yung mga babae. No? Sa verse 10, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Magmadali kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Kasi nung time na to, no, nung bago po nagpakita ang Panginoon Jesucristo, talagang natakot po ang mga apostol. Alam naman natin, prior to dun sa pagdakip kay Kristo at sa pagpako sa Kanya, bago pa yon ay matindi na po ang pag-uusig. No, ha? Sina Pedro, hinuli, binalaan na huwag na sumama sa mga gawain, huwag na kung ano-ano pang magpapahayag. No? Pinagbantaan sila. No? Kaya ang mga apostol ng panahon nila sobrang takot na takot po talaga. No? Kaya nung mamatay ang Panginoon Jesucristo, talagang kanya-kanya na sila. No? Talagang nagsipagtago sila at lalong nagtumibay yung pag-uusig sa kanila. No? So kaya rito, sabi ng Panginoon sa babaeng nakikinig, huwag kayo matakot, magmadali kayo sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako. Ang alam niyo mga kababayan, ginagamit ang Diyos eh. Oo. Isipin mo ha, sila pa yung magbabalita, uy, nasa lubong namin ng Panginoon, nakita namin siya. Ha? Kaya yung mga apostol, manghang-mangha. Pero naniwala sila at nagpunta nga po sila sa Galilea. No? Meron pa po. Doon sa mga apostol, nagpakita siya nung wala po si Tomas. Alam natin yan, nabasa natin yan. Sa 1:20-19 hanggang 24. Sabi po sa aklat, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Pasin ninyo ha, nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Makit sila sa room, sa second floor, sinarado na yung mga bintana at saka pintuan. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila, sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. For the first time, no? Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hininghan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, subalit ang hindi nyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit, si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. No? Kaya nung ibinalita kay Tomas ng mga alagad, hindi siya naniniwala. No? Meron siyang difficulty in listening and hindi totoo yun. Sabi niya, kita ko namatay siya, nilibing siya eh. No? So tingnan natin yung mga apostol noong naroon na si Tomas. 1:20, 26 hanggang 29. Matapos ang isang linggo, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas,
tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka na mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang church na ito ay mapalad dahil tayo naniniwala kahit hindi natin siya nakita. Amen? Ang linaw ng sinabi ng Panginoon, pakinggan po nyo, no? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Nadadama po ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Kaya sa loob ng 40 araw, sabi ko nga kanina, may 500 katao ang nagkaroon ng sapat na pagkakataon na makita si Jesus. At para tiyakin sa kanilang sarili kung siya ay talagang ibinangon mula sa mga patay. Sila po ay kumbinsido at sila ba ay talagang maaasahan natin yung mga talagang saksi, no? Kasi, siyempre, ang laging nire-raise up na question dyan totoo kaya yon? Totoo kaya yung mga saksi na yan? Kamusta naman kaya yung mga saksi na yan? Mapagkakatiwalaan ba sila? So, maganda sa oras at tingnan natin yung mga karakter ng mga saksi, no? Roman number 2, the character of the witnesses. Letter A, some had not believed in Jesus. Hindi lahat naniniwala Hindi lahat. Si Tom nga, tagal niyang kasama ang Panginoon, tapos biglang nawala ang Panginoon, biglang hindi siya naniniwala na nung mamatay, nabuhay na maguli. Nagduda siya, no? Kaya, hindi lahat ay nanalig kay Jesus. Tulad ng kanyang mga kapatid sa laman. Alam ba niyo yung mga kapatid niya sa laman? Tingnan niyo po nangyari sa Juan 7:3-5. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, pakinggan niyo, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging mga kapatid ni Jesus ay hindi nananalig sa kanya. Hindi umati ng church. Nung magtipon-tipon yung 12, doon sa upper room, wala po sila. Wala sila. They do not attend the church. Hindi sila nangangaral, hindi sila sumusunod. No? Ang akala nga nila, may nag-aakala pa na si Jesus daw ay baliw. Oh. Marcos 3:21. Nang mabalitaan nyo ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya. Dahil sinasabi ng mga tao na siya ay nasisiraan ng bait. Nakita niyo po yun, no? Mahalaga yung faith talaga, no? Mahalaga yung faith, mahalaga yung pag-aaral. Mahalagang mabasa mo ang aklat, no, ng buong linaw. Kasi yung mga doubt pumapasok pagka incomplete yung pagkaunawa mo, no? Hindi mo alam, wala kang alam sa kasaysayan, hindi mo alam paano ka na born again, no? Basta tatandaan ko lang, pumunta ako sa harapan, taas ako ng kamay, tinanggap ko si Jesus, tapos na, no? Hindi po natatapos doon No, simula lang po yun. No, kailangan magpatuloy ka sa pag-aaral. Pero ang maganda rito, nung magpakita na si Jesus sa kanila, no, nung muli siyang mabuhay, no, sila ay naging mga alagad niya. At dito po sa aklat ng mga gawa, sabi rito, ito nangyari sa chapter 1, verse 14. Lagi silang nagsasama-sama sa panalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Noon lang po nangyari yun. No? Noon lang po nangyari yun. No? Pero hindi pa po natapos ang mga pagdududa. Letter B, sabing ganon, some were skeptical after Jesus' death. No? Yun nga, nabanggit natin kanina, katulad ni Tomas. No? Hindi niya tinanggap ang salita o yung mga patotoo ng kanyang mga kapatid. Hindi niya tinanggap yun Ano po sabi rito? Sabi niya, nirecord lahat sa kasaysayan. John 20:24-25, sabi, ngunit si Tomas, na tinatawag ng kambal at kabilang sa 12, ay wala roon ang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay
at hanggat hindi ko na isusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Very skeptical, no? Sinasabi na nga ng patotoo ng mga kapatid mo, ay pamaniwala. Ay niya maniwala. Hindi. Hanggat di ko nakikita yung kanyang kamay na butas at saka may pasok ko yung daliri ko sa kamay niya. Hindi siya naniniwala. Hanggat walang nakikitang malinaw na katibayan. No? Kaya pagdating po sa verse 26 to 28, sabi, makalipas ang 1 linggo, yun nga, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Ito po, nakasara mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo yung kamay sa aking tagiliran at huwag ka na mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Saka pa lang naniwala si Tomas. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ito niya. No? Witness siya eh. Nakita niya talaga namatay. Inilibing. Tapos nabuhay na muli at itong nasa harapan niya at ipinapakita yung kamay niya dahil yun ang hinahanap niya. Hanggat di ko nakikita yung kanyang kamay. Hanggat di ko na ipapasok ang daliri ko sa butas ng kanyang kamay. Nakita niyo, alam ng Panginoon yun, kaya sinabi sa kanya, tingnan mo ang aking mga kamay. No? So, ipinakita lamang ng kasaysayan na ang mga saksi ay hindi mapanlinlang o madaling manlinlang. No? Kaya naman, nagpakita ang Panginoon para isang paraan pa para pumili siya ng kanyang mga magiging saksi. No? Ito po ay nai-record doon sa aklat ng mga gawa, Gs 40 hanggang 41. Halos binabasa natin ang kasaysayan eh, para maintindihan natin lahat na tayo mga anak ng Diyos. Alam natin ano nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang po tayo nakinig, kundi nagbasa tayo, binasa natin at malinaw sa atin kung ano ang nilalaman ng mga kasaysayan at pinananampalatayanan natin. Ano sabi? Sa 41, hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya. Yun po yung patotoo. Kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Wala pong ibang kapangyarihang makakamtan ng tao. No? Very limited po. Pero dito makikita natin, no? Inaatasan na mangaral ang mga tao at magpatotoo na siya po yung itinalaga ng Diyos at siya po yung magiging hukom ng mga buhay at mga patay. Kasama tayo riyan. Tayo mga buhay at yung mga mamamatay sa atin. Hahatulan po ng Diyos yan. Diba? So, maaaring malaman ng mga saksi kung ito nga ba ay kung talaga bang itong si Jesus na ito ay siya ba talaga yung Jesus na nabuhay. May mga ganun pananaw sila. No? So, meron pang isa, letter C, one was even a former enemy. Ito bang kaaway na ito ay maniniwala na si Jesus ba ay namatay at muling nabuhay? No? Siya po ay walang iba kundi si Saulo ng Tarsus na nang maglaon ay nakilala bilang si Pablo na apostol. Alam naman natin, no? Na kung sino si Saulo bago siya naging Pablo. Ang kasaysayan niya ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 9, mula 1 hanggang 2. Ang sabi po rito, samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo. Ano siya matindi yung kanyang desire, no? Yung kanyang nagpupumili talaga siya, no? Nagsisikap talaga siya na maipapatay po yung mga alagad ng Panginoon. Ang pananaw kasi ni Apostol Pablo o ni Saulo nung una ay nasa tama siyang pananampalataya. Mali yung mga hidwa, yung mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo. Para At humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae
na matatagpuan niya rong kaanib sa daan ng Panginoon. Sino ang member? No? Pinaguhuli. No? Marami pong naipapatay. Marami nasaktan, naparusahan, at marami din ang tumalikod sa pananampalataya dahil dito. Hanggang sa isang araw nakita niyo si Jesus na nabuhay na mag-uli sa mga patay. Naniwala siya, nakalooban ng Diyos na nalabanan niya ang aral ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod. No? Ang katwiran niya, ganito nasa mga gawa 26, 9 hanggang 11, sabi niya, akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Akala po niya mangmang siya, no? Hindi niya alam, mangmang. At ganun nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Malaki pong bilang ng mga Kristiyano ang talagang nadisgrasya ng panahong ito. No? Ano pa sabi? Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga at sino man sa kanila ang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. To go against Christ. Sa tindi ng puot ko'y pinag-uusig ko sila kahit sa mga lunsod sa ibang bansa. Matindi po ang ni Apostol Pablo, itong si Saulo. No? Sobra. Kaya, nung nagsasalita na siya, marirealize ng mga tao ngayon, noong panahong yon, maging sa panahong ito, na itong mga saksi na to ay hindi nanlilinlang. Hindi sila nagsasalita ng kasinungalingan. No? At tinatanggap nila at kanilang pinaniniwalaan ang lahat ng mga pahiwatig na si Jesus ay muling nabuhay. Nangangailangan po sila ng napakaraming katibayan upang kumbinsihin sila na si Jesus po ay tunay na ibinangon mula sa mga patay. Na-imagine ninyo, halimbawa kung hindi nabuhay ang Panginoon Jesucristo, wala pong Lord's Temple Church. Wala pong church na iiral. Para ano? Ba't kayo magkakaroon ng church kung wala ang Panginoon? Ano ang pag-asa kung wala si Jesus, kung hindi siya muling nabuhay? Kung basta namatay siya, tapos wala na. Hindi na. Na-imagine niyo ba yung consequence? Wala na tayong pag-asa. Lahat tayo wala ng pag-asa. Kawawa tayo yung pinakakawawa. Ngayon naman, isaalang-alang natin yung Roman number 3, the strength of their witness. Ito po ay pinakita sa pamamagitan ng letter A, demonstrated by the nature of their testimony. No? Yung mga patotoo nila, ang lakas ng appeal. No? Malakas ang appeal dahil sa naglalakihang katibayan. Naglalakihan at maraming katibayan. Katibayan na nagmumula sa maingat na pagmamasid at hindi lamang sa pamamagitan ng teorya. No? Sa loob ng 40 araw, sila po ay nagbigay ng hindi magkakamaling mga patunay. Yung 500, mapipigil mo ba yung magkwento? Nakita namin ng Panginoon, umakit sa langit, bago siya natakluban ng ulap. Mapipigil mo ba yung 500 mahigit? Kalat na kalat po yun. At nakarating po yun sa ibang karatig na bansa at nakarating sa buong mundo. At ito ngayon naisulat at nailimbag at nakarating sa atin. No? Mga witness to nakita nila, hindi mo, kita mo maakit ang Panginoon sa langit Tayo, hindi pa natin nakikita yan Wala tayong nakitang ganyan. Pero ano kaya kung dudong ka, di ba? Pagka tinanong, nakita mo ba ang Panginoon? Nakita ko, kitang-kita ko. Doon kami, sabihin mo kung anong petsa, saan lugar, at kung anong oras. Di ba? Ulitin natin, basahin natin yung mga gawa, Kabanatang 1, Talatang 3. Sabing ganun. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Yan na po yung pinakakongretong ebidensya, katibayan. Yung nakita mong patay, muling nabuhay. Mag-isip ka, may kapitbahay ka halimbawa. Kilala mo itong kapitbahay ito. Katabing-katabi lang ng bahay mo. Kilala mo ito. Namatay. Ito po yung pinaglamayan ng 1 linggo. Patay po ito. Dinalaw ng mga kamag-anak, kapatid, mga
mga magulang. At nung araw na yun ay inilibing. Hindi po ba? Kitang-kita mo nung nakaburol, saka nung inilibing, nung tabunan na. Hindi po ba? May mga naghahagis pa ng lupa, may naghahagis ng bulaklak. Witness ka ron. Di ba? Tapos after 3 days, nasa lubong mo doon sa may eternal garden. Anong reaction mo? Ano pala yung reaction nyo? Of all the places, eternal garden pa, ha? Ay, nabuhay. Ganun ang reaction mo? Ano sa palagay mo? Bibilis ang tibok ng puso mo. Bigla kang hihingalin. Di ba? O aakit ang dugo sa ulo mo, kikilabutan ka. Hindi po normal yun eh. Nakita mo nung namatay tsaka nalibing eh. Kita niyo po yun. Kasama nilang kumain, kasama nilang uminom, no? Nakita nila, narinig nila, hinipo nila. Ano pang katibayan ang pwede mo idagdag dyan? Di ba? Nakita ng mata mo, bakit sa langit? O ano pang katibayan dyan? No? Basahin natin muli yung mga gawa, 10:41, sabing ganon. Hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya. Kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. So only now, namatay, nabuhay na maguli, saka sila kasamang kumain at uminom. 1 John chapter 1, verse 1 and 2. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita na pagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinapatotohanan namin at pinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Doon pa lang nagkakabisa yung buhay na walang hanggan. Because kung hindi po nabuhay na muli ang Panginoon, wala pong buhay na walang hanggan sapagkat na kay Jesus ang buhay. Nakita niyo? Walang effect. Kung hindi siya nabuhay kasi wala pong effect talaga. Yung pinapangakong buhay na walang hanggan ng mga mananampalataya kay Kristo, hindi po iiral yon. So, dahil siya ay nabuhay na mag-uli, yung mga Kristiyano nagtitiwala sa Kanya, patuloy na nagiging tapat, ay maaaring lang angkinin ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Yan. No? Kaya nga, walang paraan para manlinlang itong mga saksi na ito eh. No? Kung sasabihin natin pangitain lang nila ito o guni-guni lang, masasabi natin na nalinlang sila. No? Ano yun? Pantasya. Parang, no? Ngunit sila ay nagpapatotoo na nagpakita sa Jesus sa karamihan at sa mga individual. Sa grupo, sa individual, nagpakita. Sa karamihan, nagpakita. Kung sinabi lang na, panaginipan lang nila na nabuhay na maguli, wala po tayong pwedeng panghawakan doon. Alam niyo, buhay ang Panginoon. Bakit? Napanaginipan ko eh. Di ba? Anong panghahawakan mo ron? O tayaan mo, baka manalo ka sa sugal. Di ba? Wala po wala talaga eh. Pag sinabi nila na, wala, basta naisip ko lang ba't kitang-kita ko sa guni-guni ko, parang bumangon siya at nabuhay siyang muli. Wala, hindi pwedeng panghawakan yun. No? At makikita din natin kung ano nangyari pagkatapos. Letter B, demonstrated by their transformation. Bago dumating yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, no? Yung pong mga alagad ng Panginoon ay natakot po at nawalan na ng pag-asa. Di ba? Kanya-kanya na sila, nagkanya-kanyang tago na. Kundi lang nagpatawag ng prayer meeting si Pedro, doon lang nagkasama-sama. Ando sila, nagpi-prayer meeting sila doon sa isang bahay na maliit na may gate, may mga gate, pero nakatrangka. Tapos pag kami kumakatok, sinisilip muna ko sino. Tingnan mo. Kasi baka Hudyo Baka yung mga sundalo, sisilipin nila ngayon. Yung kapatid, buksan mo, kapatid. May prayer. Biro mo natin ka ng prayer meeting na may takot. No? Tatayo ka sa kanto ng sapote. Tatanungin mo kung may pulis. Walang pulis.
Tara, walang pulis. Pagdating dito sa may gate ng church, hinto ka muna. Magpapay-pay-pay-pay. Ilinga-linga ka kung merong. Tapos kakato ka. Kami ito. Kasama ko si Sir, gano'n. Ay, papasukin mo, kapatid yan. Ganun katakot ang mga tao. Takot na takot sila. Hindi lamang yan eh. No? Ano po nangyari? Sabi sa Marcos 14:50, ano sabi? Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Ha? Tumakas. Iniwan siya. Katunayan, ayon sa kasaysayan, si Apostol Pedro ay naduwag. No? At alam natin ang nangyari, itinatwa niya ng 3 beses ang ating Panginoon. Biro ninyo kasama niya for 3.5 years ang Panginoon. Nakita niya ang himala. Nakita niya, siya lamang ang tanging apostol na nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. At nung siya lulubog, inabot siya ng kamay ng Panginoon. Siya lamang ang nakaranas noon. Isipin ninyo pagkatapos, mawawalan ka ng tiwala. Tapos itinatwa niya ang Panginoon. Huh? Kaya nung mamatay ang Panginoon, lungkot na lungkot yung mga apostol, no? At sa mga prayer na, nakatago sila sa silid, may gate, nakasarado, no? Dahil sa takot sa mga Hudyo. Salamat tayo, pwede tayong pumunta ng prayer meeting ngayon, wala tayong takot. Wala tayong kinakatakutan. We can attend the prayer meeting. Pero parang marami pang takot. Kasi marami pa rin ang hindi umatin sa prayer meeting. Siguro hanggang nakatingin sa pote, baka may baka nag-aabang-abang, baka merong. Wala na pong takot eh. Kasi nung mabuhay na mag-uli ang Panginoon, tayo po'y binigyan ng kalayaan ng Diyos. Wala na po yan. No? Tingnan nyo yung sabi ng kasaysayan sa Juan 20:19. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakasara mga pinto ng bahay, na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagatan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi nila. Na-witness po nila to. Pagpasok po sa pagtitipon nila, pagpasok sa loob ng bahay, oy, sarado niyo yung gate, saradong gate. Sarado po. Walang tao makakapasok kasi sarado nga eh. Biglang lumitaw ang Panginoon sa gitna nila. At ang sabi, sumainyo ang kapayapaan. Anong reaksyon ng mga apostol kaya? Wala lang. Diba? Sarado pintuan, wala na dana. Hindi naman pwedeng dumaan ang Panginoon sa bintana. Di ba? Ito po'y patotoon, tibay niya. Pagkatapos, walang takot na pinuri nila ang Diyos at ipinahayag nila si Jesus. Doon sa templo, nagpuri po sila. Dito po sa Lucas 24:52-53. Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. Ipinahayag nila si Kristo sa kabila po ng mga pag-uusig sa kanila. Hindi po sila huminto. At ang pagbabago pong ito ng kanilang mga buhay ay matibay na katibayan para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. No? Ano pa? Hindi lamang yan. Letter C. Demonstrated by their high moral standard. Pakinggan niyo po ito. Tama yung nabasa ninyo. High moral standard. Tinuruan nila ang iba na mamuhay ng may kabanalan. No? Nakakalungkot lang talaga eh. May mga dating Kristiyano na nung una mainit na mainit. Maaari natin sabihin na nasa ilalim ng pangangalaga ng Espiritu Santo. Pero dahil humaba na ang panahon, kamakailan lamang ang church natin ay 33, no? 33 years. Hindi naman kahabaan yan 33 years lang eh. No? Hindi pa yan, wala pa yan. Para tayong nagsisimula pa lamang. Pero may mga taong maaga pa tumalikod na. Pero hindi na sinasabing tumatalikod sila. Pero makikilala mo sila sa kanilang mga ginagawa. Yung sinasabi ditong moral standard. High moral standard. Makikita niyo po, yung mga taong ito na dating nakikita mo nagsasalita, nagpapahayag patungkol sa Panginoon Jesucristo, pero sa panahong ito, nasa TikTok na. Ha? May mga proof naman ako eh.
Pag sinabi ko to eh. Tsaka pag nakita ko tong taong to, pagkasabihan ko talaga eh. No? Pasayaw-sayaw at nagpapasexy para pong nagmumurang kamyas. Siguro napanood naman nyo. Open po yung kanyang Facebook eh, sa public. No? Kailangan sabihin to sa harap ng mga tao. Marami siyang nadadaya. Marami siyang nadadaya. Nagpapahayag ka ng pangalan ng Panginoong Kristo at the same time, you're living a life beyond your faith. Akala nila tama yung ginagawa nila. Nagpapasexy at tingnan niyo po sa Facebook, bukas naman sa publiko yun. Ano? Hindi kayo hindi kayo mabibless diyan. Ako nung pinakita ko nga kay Sister Ruby, sabi sa akin, huwag mong pakita sa akin yan. Para nakakapandiri. No? Ingatan niyo rin kung sino yung mga friends ninyo sa Facebook. No? Baka kayo ay nagiging friend ng mga taong ito ay talagang, no? Kailangan expose yan eh. No? Expose yan. Pupuntahan ko, gusto ko makita, kakausapin ko eh. Iharap ko sa kanya yung mga ginagawa niya. Tinuruan tayong mamuhay ng may kabanalan. Ganyan ba kabanalan ba yan? Hindi ko sinasabing, wala pa naman kasi tayo sa perfection. Pero nagsisimula na po tayo sa ating mga pag-iingat, pagsusuri sa buhay, at minsan kumakabuse tayo, no? Paminsan-minsan. Pero at the end of the day, bumabalik tayo sa katwiran at katotohanan. No? Tinuruan tayo. Yan po ang tinuturo ng Biblia. No? No? To live a high moral standard of life. Alam na natin kung ano yung mali, yung mga ginagawa natin noong araw, mali yun eh. Inamin naman natin, nagkamali tayo, hindi rin tayo mabuting tao eh. Masama rin tayo, makasalanan tayo. Pero ngayon dumating ang Panginoon, ipinangaral sa atin ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. It's about time to think. No? Hindi na tayo dapat na mag-akay ng mga ganyang mga uri ng mga tao. No? Sabi po sa Efeso 4:25, dahil dito, itakwilan natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Isipin nga nyo, itong kasalanan ng pagsisinungaling, ang tingin natin, walang-wala, mababang-mababa yan, pero laging binabanggit sa Bible yan. Kasi pag ang kapatid sinungaling, hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang sinungaling at magnanakaw pareho lang. Hindi ka pwede mag-iwan ng gamit mo rito dahil bakat nakawin ito. Yan ang katangian ng isang magnanakaw, sinungaling. Pag tinanong mo, ikaw ba nagnakaw nito? Hindi po. Kaya kailangan mag-ingat tayo. No? At kung takot kayong magpuna sa tao, hindi nyo nagagampanan yung tungkulin nyo bilang mga anak ng Diyos. Nandito tayo para ipangaral ang kabanalan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, at ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa tao. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 4, dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Pati asawa. Yung pakikitungo mo, baka ang galing mo makitungo sa kapatid, pero sa asawa hindi. Bahagi po yan ng buhay kabanalan. Paano ka nga magiging marangal sa pakikitungo mo sa kapwa mo kung hindi ka naman marangal sa pakikitungo mo sa asawa mo? Baka ang tingin mo sa asawa mo, alipin, utusan, kasambahay, muchacha. Marangal dapat, no? So, ganito ba yung mga tao nagpapalaganap ng katwiran ng Diyos? Makikita sa mga actions natin kung paano tayo namumuhay. No? Hindi ko po maubos maisip paano nagagawa ng taong ito yung ginagawa niya, openly, publicly. Ako talaga, hindi ako mananahimik. Pag nakita ko siya, sasabihin ko talaga sa kanya. Marami siyang napapaniwalang mga tao. Pero siguro at this point in time, kung makikita siya sa Facebook, wala naman naniniwala sa kanya. Nakakahiya. Ginamit pa niya yung Facebook. Ang nakakahiya po dyan, ang nakakaawa dyan, yung mga taong mga bago pa lang sa pananampalataya, nakasama niya.
Yun ang standard moral na dapat palang gawin ng mga Kristiyano, ang mag-TikTok, no? Sino sa inyo nakapanood sa kanya? Konti lang? Wala nakakita. Sino nakakita? Kita nyo? Ako po, hindi ko naman pinasa lang sa akin eh. Nagulat ako nung makakita ko eh. Pero haharapin ko po yan, pupuntahan ko yan, kakausapin ko. Kung hindi ka magsisisi, susumpain ka ng Diyos. Sasabihin ko sa kanya, pagsisihan mo yung ginawa mo. Sa Facebook, magsalita ka, sabi mo, humingi ako ng kapatawaran sa Diyos at sa inyong lahat na nakapanood. Malibang gawin niya yan. Ano pa ang katibayan na mga alagad na to ay totoo at tunay? Pinakita po sa letter D, demonstrated by the price they paid. Ipinakita sa pamamagitan ng halagang ibinayad nila. No? Ang mga apostol po ay nagtiis na maraming pagdurusa dahil sa kanilang patotoo. Hindi pa natin nararanasan yan. Lahat ay namatay, maliban sa isang namatay na naging martir dahil sa kanilang patotoo. Maging ang kapatid ni Jesus, no? Si Santiago, alam ba niyo ang ginawa sa kanya? Itinapon po siya sa labas ng templo at pagkatapos po ay pinagpapalo hanggang sa mamatay para sa kanyang patotoo. Mga kapatid, isang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos at bilang patotoo rin natin, alam niyo kung ibang church ito, pagka nag-brown out, uwian na po. Nagagawa naman nilang mag-absent kahit na hindi brown out pagka may laban si Manny Pacquiao. Sarado po ang church ng iba. Amazing. Yung mga, sabihin ng pastor, bigyan natin ng puwang ito, total misal lang naman ito no? Sa halip na sumamba sa Panginoon, manood na lang tayo sa kay Manny. Suportahan natin siya sa prayer. Mga hipokrito. No, Hindi pa ho nangyari sa atin yan. May laban si Manny Pacquiao. Title fight. Meron naman, pwede naman panoorin mamaya. Kung gusto mo, bandang hapon nga lang, puno ng commercial. Okay na yun. Pero hindi ka atin ng service para madlang ng Manny Pacquiao. Anong Holy Spirit ang lalapit siya ron? Di ba? Wala. No? Kaya walang motibo na magsinungaling itong mga saksi na ito. No? Ako po naniniwala ko ng more than 100%. Kasi yan po ang dahilan kung bakit tayo nagtsatsaga Alam nyo, kahit na mainit ang panahon, umatin tayo sa church, no? Hindi ba? Yung mga church na mayaman, may mga aircon yun, okay lang sa kanila. Pero dito may konting pagdurusa. May pawis ka, di ba? Mainit, no? Tapos yung anak mo, halimbawa, kalabit ng kalabit. Di ba? Maraming discomforts. And yet, dahil mahal natin ang Panginoon, dahil naniniwala tayo, nananalig tayo na ang Diyos na sinasamba natin ay buhay, wala pong dapat na pumigil sa ating mga awitan at palakpakan sa Panginoon. Amen? Di ba? Wala maaaring pumigil sa atin. No? Kaya, mga kapatid, sa akin pong maikling mensahe, ang likas na katangian ng kanilang pagsaksi ay hindi dahil sa sila ay nilinlang o nadaya. Sila po ay nagpahayag at nagbigay sila ng mga katibayan. No? Kaya nga muli, kung si Jesus ay hindi po nabuhay na maguli, meron lamang isang kahulugan. Ang mga saksing ito ay mga sinungaling o manilinlang. Kaya si Apostol Pablo po ay nagsalita sa mga taga-Korinto. Sa 1 Corinthians 15, verse 14 to 15, ang sabi niya, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. So, makatwiran bang paniwalaan na matagumpay silang nagpalaganap ng kasinungalingan? Napakaramang tao nagpatunay sa gayon ding katotohanan. Hindi sila yung uri ng mga tao na gagawa ng gayong kasinungalingan. Namuhay silang marangal at lahat ay handang magdusa at mamatay
para sa kanilang patotoo. Alam niyo, mga kapatid, kapag maingat natin sinuri ang ating buhay at patotoo ng mga saksi ng mga muling pagkabuhay, ang tanging makatuwirang konklusyon, no, ay talagang nakita nila ang kanilang inaangkin. Si Jesus ay nabuhay na mag-uli. At ang kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay ay katiyakan mula sa Diyos na ang paghukom ay darating at dapat tayong magsisi. Ito po yun. So, alam natin, si Christ ay buhay, namatay, nabuhay na muli, at siya po maghuhukom sa atin lahat. Kaya dapat magsisi yung mga kapatid. No? Aklat ng mga Gawa, 17, 30 hanggang 31. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong yun ay kanyang muling binuhay. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maliwanag na naunawaan namin ngayon na si Kristo ay nabuhay na muli dahil sa kanyang pangalan, nagkaroon ng kaligtasan sa sanlibutang ito. Karapat dapat siyang itaas, luwalatiin at parangalan. Maaari din kaming magpatotoo sa mga naranasan naming kapangyarihan sa buhay, sa pamamagitan niya. Binigyan niya kami ng tapang upang ipangaral ang mga katotohanan ito sa mga taong hindi pa nagkakaroon ng relasyon kay Jesus, ang aming tagapagligtas. Lord, samahan at ingatan mo ang buong sambahayan ng Diyos. Lalo-lalo na nga, Panginoon, ang Lord's Temple Ministry, Panginoon. Lord, alisin mo yung mga taong ang layunin sa buhay ay sirain ang mga patotoong ito ng mga apostol. At Lord, ingatan mo kami at ihanda kami sa muling pagbabalik ni Jesus upang makasama namin siya magpakailanman. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Sa iyo ang karangalan at ang tagumpay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Sabay-sabay nga po tayong sumigaw ng Hallelujah! Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo at ang lahat ng napagpala ng salita ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen. At Amen. Magbatihan po ang bawat isa.